Live mula sa ABS-CBN News Center Las Piñas, ito ang TV Patrol. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Alex Eala pasok sa finals ng Guadalajara Open. Target ang unang Women's Tennis Association title. Low-pressure area sa silangan ng Hilagang Luzon, posibleng maging bagyong Kiko. DepEd, posibleng pahintulutan ang local government units sa pagtatayo ng mga silid-aralan upang pabilisin ang konstruksyon. Halos abot kamay na ni Alex Eala ang tangkang magsungkit ng kanyang kauna-unahang WTA title. Ito ay matapos makasikwat ang Pinay netter ng tickets sa finals kung saan naiseryo nito ang 6-2, 6-3 panalo laban kay Kayla Day ng Amerika sa semis ng Guadalajara Open na ginaganap sa Central Panamericana de Tennis sa Mexico. Halos hindi pinapawisan ng 20 anyos na Pinay netter dahil umabot lamang ang laro sa 1 oras at 9 na minuto. Ito ay kalawang finals appearance ni Eala sa WTA Tour matapos ang kanyang una noong Hunyo sa Eastbourne Open sa Great Britain. Ngunit natalo si Eala sa finals laban kay Maya Joint ng Australia sa score na 4-6, 6-1 at 6-7. Makakasagupan ng number 2 seed na si Eala sa finals si Pana Udvardy ng Hungary. Nakapasok sa championship round si Udvardy matapos patasikin si Maria Kozyreva ng Russia sa pamamagitan ng 6-3, 6-4 pagwalis sa hiwalay na sa mismatch. Hindi ito unang pagkakataon na maghaharap sina Eala at Udvardy. Matatanda ang nagtampo na ang dalawa noong Abril sa Wiras Open sa Portugal. Matagumpay sa pagkakataon na iyon si Udvardy na naitakas ang 6-7 at 4-6 panalo laban sa Pinay netter. Dahil sa magandang ratsyada nito sa Guadalajara Open, inaasahang muling aangat si Eala sa WTA rankings. Itinaas ang pag-asa sa medium chance ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area or mas kinikilalang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kapag tuluyan lumakas, bibigyan ito ng pangalang tinatawag na Kiko na magiging ika-11 na bagyo ngayon 2025. Huling namataan ng LPA sa layong 1,170 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin nagpapalakas ng habagat. Gayunman, mararanasan ang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Habang sa ibang bahagi ng bansa ay mananatiling maaliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. New Tang na mas pinasiksik sa vitamin C, D, and zinc. Para tulungan silang maging strong at ready. New Tang na siksik sa vitamin C, D, and zinc. Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd na payagan ng mga LGU na direktang makilahok sa pagpapatayo ng mga silid-aralan upang mapabilis ang konstruksyon at marisolba ang matagal ng kakulangan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mananatiling susunod sa pamantayan ng DepEd ang mga disenyo at kalidad ng silid-aralan, habang bukas pa rin ang ahensya sa pakikipagtulungan sa DPWH at pribadong mga sektor. Mula nang maupo siya noong Hulyo 2024, nakalikom na si Angara ng 458 million pesos para sa hindi bababa sa 84 na bagong silid-aralan at ilang pasilidad na nagpakita ng aktibong suporta mula sa komunidad at mga negosyo. Naniniwala ang DepEd na sa tulong ng LGUs, pamahalaan at pribadong sektor, mas mapapabilis ang solusyon sa kakulangan ng silid-aralan. Mahalaga natin matutunan ang itong mga impormasyon para malaman natin kung ano-ano ang mga nangyayari sa ating paligid. Mahalaga din ito para maintindihan natin kung ano ang pagbabago na napalaganap. Maiiwan tayo sa pag-uusapan tungkol sa mga pagbabago o pag-iiba sa ating mundong ginagalawan kung hindi tayo nakinig sa balita.